Abot-abot daw ang takot ng mga pasahero nung subadsad na eroplano ng Cebu Pacific sa Davao. Kinuwento nga ng isa sa kanila na akala raw niya yun ang kanilang katapusan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kasama noon ni Nino Alinsob ang kanyang misis at 5 taong gulang na anak sa biyahe pa Davao mula NAIA Terminal 2. Sa kanyang Facebook account, ikwinento ni Nino 4:45 ng hapon, kaka-take off pa lang nila nang nadinig na raw niyang kakaibang tunog ng makina ng eroplano. Ilang beses daw silang nakaranas ng turbulence. Sa buong biyahe, napansin daw niya at ng iba pang pasahero, may 4 na beses daw nagpunta ng palikuran ang piloto. Sa isang punto, nagpatimpla pa raw ito ng kape sa stewardess. 6:25. Inanunsyo raw ng piloto na papalapag na sila sa Davao kung saan bahagya raw makulimlim. Maya-maya raw, bigla na lang daw sila nakaranas muli ng turbulence. Isa raw sa mga pansin niya, matulin pa raw ang eroplano kahit malapit na sa runway. Kaya matindi raw ang impact ng kanilang landing. Dahil sa matinding pagpreno raw ng piloto, napasubsub sila ang mga pasahero. Sa puntong yun, hinahawakan na niya ang kamay ng kanyang may bahay na naka-emergency landing position na noon, habang mahigpit din niyang kinapitan ng anak, naghahanda sa impact. Ang katapat nilang pamilya, pinoprotektahan naman ang 1 buwang gulang na sanggol. Hinihintay na lang raw niya noon na may sumabog. Bumaling raw pakanan ang eroplano at dinig na dinig daw nila ang pagkaskas ng bakal sa runway. Kasunod daw noon ang isang malakas na tunog, tila mula sa mga gulong. Bago sumadsad ang huso ng eroplano sa damuhan. Ang eksena, kahilintulad daw ng isang plane crash movie sa Hollywood. Madilim daw sa loob ng cabin. Umalingangaw ang iyak ng mga bata. Sumigaw na raw noon ang kanyang misis para buksan ang mga pinto. Pero kahit umuusok na noon sa loob, sinabihan pa raw sila ng crew na manatili habang hinihintay ang utos mula sa kapitan. Dahil dito, lalo raw umalma ang mga sakay. Maging ang ilang cabin crew, umiiyak na raw noon habang pinapakalma ang mga pasahero. Pero ilang minuto na ang lumipas, wala pa rin daw ambulansya o bumberong rumiresponde. Sa gitna nito, isang napakilalang taga-Philippine Navy ang tumulong mapakalma ang mga kapwa pasahero at nagbigay ng mga instruction. Nauna raw pinalabas ang mga nakatatanda at mga bata. 7:45 na raw ng gabi nang makalabas si Nino sa eroplano. Ikalawang buhay na raw niya noon. 2 sasakyan lang daw ang naghatid sa kanila sa terminal. Pagdating doon, niwala man lang daw taga Cebu Pacific para umalalay sa kanila. Inabot pa raw ng kalahating oras bago sila kinausap ng tauhan ng kumpanya pero tungkol lang sa kanilang bagahe. 9 p.m. Nahatid na sila sa Gate 2 at naasikaso na noon ng mga taga Cebu Pacific. Meron daw noong 3 paserong nangangailangan ng atensyong medikal pero wala pa rin daw tumugon noon. Buti na lang daw, may pinsan siyang nurse na taga Marbel at isa pang pasahero na siyang tumulong. Sa lahat ng ito, labis ang pasasalamat sa Diyos ni Nino at ng iba pang pasahero para sa itinuturo nilang ikalawa nilang buhay. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.